Sa San Isidro, Montalban, dalawang dalaga ang nayayang mag-inuman ng isang binatang na-meet nila online. Nang sunduin sila ng binata, kasama pa raw nito ang kanyang pinsan at tiyugin. Habang nagiinuman, bigla na lang daw silang nawala ng malay at nang magising, nakahiga na sila sa kama at di umano'y pinagsasamantala ka na. Mabigyan kaya ng hustisya ang sinapit ng dalawang dalaga? Madaling araw ng Agosto 2023 nang dumating sa opisina ng Barangay San Isidro ang mga magulang ng mga dalagitang sina alias Jenny, 13 taong gulang, at Rica, 14 na taong gulang. Nag-complain po sila, may kasama yung dalawang bata. As bawsi officer, pinuntahan po namin. Sumbong ng magkaibigan, minolestya raw sila nang magtiyuhin na sina Wilfredo Bainosa, 55 taong gulang, at Nico, hindi niya tunay na pangalan. Ang pinangyarihan ng insidente, liblib at malayo sa tirahan ng mga dalagita. Ma'am, saan tayo papunta ngayon? Si Chipintor po. Saan ho nangyari yung krimen? Opo. Ano ba itsura niyan? Para ho maintindihan natin mga kababayan. Yan po yung tambakan ng basura dito. Tinatawag namin landfill. Tambakan ng basura, landfill? Allegedly, sabi ng bata, dyan ho siya dinala. Opo. May mga kabahayan po dyan. Humigit kumulang kalahating oras mula ko sa sentro ng Montalban. Narating ho namin itong lugar ng pintor. Itinuro po sa kanya at ikinuwento kung saan po nangyari yung mismong krimen. At tambakan ho ng basura ito, yung bandang tuktok. Pero itong lugar na ito, umaalingaso na yung amoy basura. Dito ho, sinasabi ng bata na dinala siya ng suspect. Napakasukal ho pa. Mami, halika. Ito. Ang binabanggit ho ng bata, iniyak-iyak siya. Pero nagiba na ho yung hagdan, paakyat. Ito'y parang pigiri ang itsura na inabandona na. Napakasukal ho. Sa gabay ng Violence Against Women and Children Officer ng barangay, inilahad sa amin ni Jenny ang buong pangyayari. Mga bandang 7:40 po, nagsabi po siya sa akin na may nag-aaya daw po sa kanya ng inom. Hindi nakatanggi si Jenny sa pagpilit ng kaibigang si Rica na samahan siya. Dapat po hindi po ako kasama nun. Sinama niya lang po ako para daw po may kasama siya. Napagkasundoan ni Rica at ng lalaking chatmate na si Nico na sa isang convenience store daw sila nito susunduin. Sabi po namin yun, sige po. Pagdating sa Pizza Place, laking gulat ng magkaibigan na may kasama pang isang lalaki si Nico. Ang isang kanyang tiyugin na si Rene, hindi rin niya tunay na pangalan. Nagtaka po kami na lumagpas po ng maislap, tapos dumiretso po ng pintor. Nang makarating sila sa bahay ni Wilfredo na kapatid ni Rene, sinalubong daw nito ang mga dalagita at nagyaya ng inuman. Pinainom na po agad kami nun. Mga ganito po. Sa pangatlong tagay, unti-unti na raw ng hina at tawanan ng malay ang magkaibigang Jenny at Rica. Dito na raw walang awang inabuso di umano ng mga lalaki ang dalawang dalagita. Nagising po ako noon, nasa kama na po ako. Tapos may lalaki po dito sa gilid ko, tapos may lalaki po sa unahan. Nang magising si Jenny, wala na siya sa bahay ni Wilfredo. Nung pagkagising ko po ulit, nasa baba na po kami. Dinala po kami sa bahay po ng kuya ko. Nakita rin niyang tila tulala na ang kanyang kaibigan. Nalaman ko na lang po yung nangyari sa kanya nung nag-usap po kami sa barangay. Nang makauwi sa kanilang bahay, dito na nila ikinuwento sa kanilang mga magulang ang pang-abuso di umano na kanilang sinapit. Dumiretso kami ng presinto. Kaya pagdating sa presinto, di ko naman alam kung ano din nangyari. Sa kablangko na ako yung mulat yung sinabi na yun. Sinubukan pang hanapin ng VAUSI officers at ng mga pulis ang magtiyuhing sina Wilfredo at Rene. Pero napag-alamang nag-exit mode na raw ang dalawa mula sa sitio. Base sa salaysay ni Jenny, si Wilfredo raw ang tila nagbigay ng atensyon at nagpakita ng motibo sa kanya habang nag-iinuman. Isa lang po ang in-identify niyang tao na nang abuso sa kanya. Meron siyang isinalaysay dito na si... pero kasama lang nila uminom. Ang kaibigan ni Jenny na si Rica, pinili raw na hindi na magsampa ng kaso dahil sa takot. Merong message dito tungkol yung para bang hinahabilin niya na yung kaso sa iyo. Ibig sabihin, siya ayaw na niya sumali sa kaso. Ano ba yan? Ano ba ibig sabihin niya? Sabi niya po, yung sa'yo na nga lang. Sabi ko po, kasama ka. Okay naman na yung akin, sabi niya daw po. Pero dahil sa nararamdamang suporta mula sa mga magulang, si Jenny, buo ang loob na ituloy ang pagsasampa ng reklamo laban kay Wilfredo. Para po, hindi na po mangyari ulit yung ginawa niya po sa amin.
August 8, 2024, formal lang nagsampa ng reklamo sa PNP Montalban si Jenny laban kay Wilfredo. Pumunta nitong August 8 ng alas 3 ng hapon para magsampa ng kaso. April 25, 2024, lumabas ang warrant of arrest laban kay Wilfredo. Ang ating suspect pala dito ay listed as provincial most wanted ng Rizal. Humigit kumulang 1 taon na ang nakalilipas makaraang maganap ang krimen. Kamusta ka na, anak? Yung time po na nangyari yun, para pong hindi po ako makatulog na maayos. Para pong umuulit-ulit po sa isipan ko po nung tas po. Hindi na po ako sanay nun na matulog po nang ako lang po mag-isa. Matapos ang isang buwang paghahanap ng mga operatiba, May 2024, isang tip ang nakuha ng CIDG DSOU sa posibleng pinagtataguan ng suspect. Nung napagtanungan ng ating tropa ay nung binanggit yung pangalan swerte yung ating tropa. Dahil yung tricycle driver, naihatid niya doon sa residence ng ating suspect. June 1, 2024, kasama ang resibo, nagtungo ang CIDG DSOU sa Quezon City para hulihin si Wilfredo. Palabas na kami, palabas na. Parang diskarte. Nakita mo yung mobile. Sir. Kanina. May kapasok dyan. Pagkanan, pakaliwa. Lakad yun, may kahit dalawa kami dito, Paps. Mauna ako. Para pagkasigurado na kukuhain na, tatawag siya, pasok. Pasok na kayo, pasok. Positive yung sabi. Sa hudyat ng naunang pulis sa lugar, pinasok na rin ng iba pang operatiba ang bahay ng suspect. Ano yung kaso mo? Ano yung kaso mo? Sa Rizal? Ha? Ano po naman sir? Mga taga CIDG Camp Crame, DSOU kami, narito kami upang arestuhin ka sa bisa ng warrant of arrest. Gawin mo karapatang manahimik kung magsawa ng kibo. Nakapanayam ng resibo ang 55 anyos na suspect, pero ayon sa kanya, nadamay lang daw siya sa insidente. Tulungan ko daw sila yan, tinulungan ko. Hinatid ko sila sa bahay nila. Kumaalam na nagkaganyan yan. Sa huli, kinatigan ng Rodriguez Municipal Police ang salaysay ng menor de edad na biktima. Sakaling mapatunayang nagkasala si Wilfredo, makaharap siya sa 12 taon hanggang 40 taon na pagkakakulong. Sakaling magpasya si Jenny na magsampa ng kaso laban sa kapatid ni Wilfredo na si Rene at kanilang pamangkin na si Nico, tutulungan pa rin daw siya ng Montalban Police. Pwede naman po mamasampa ng kaso kung ito ay babanggitin at sasabihin na siya ay talagang involved doon sa pangyayari. Kapag minor ang victim, mas mataas yung penalty. Kagaya dito, minimum 12 years yung penalty. Lalo na pag minor, dapat mag-ingat tayo pag minor kasi hindi natin alam yung trauma na nagagawa natin sa kanila. Sa pagkakakulong ni Wilfredo, gumaan daw kahit papaano ang loob ni Jenny at kanyang mga magulang. Umaasa ang kanyang ama na ito na ang simula ng patuloy na paghilom ng kanyang anak mula sa madilim na karanasan. Kailangan talaga magkaroon ng hustisya. Kung hindi mo rin i-ano ang hustisya, gagawin pa ng lalaki doon sa iba.